Sa video natin ngayon tatalakayin natin ang Chapter 341 ng Hunter x Hunter Dark Continent Arc. Pero bago tayo dumako sa ating chapter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mangyaring mag-subscribe na kayo para ma-update sa ating mga latest uploads. Bale sa simula ng kabanata, sa pasilyo ng isang pasilidad na may mahigpit na seguridad, makikitang naglalakad ang dalawang individual na nauugnay sa V5 at naging bahagi ng kanilang diskusyon ang pagkumpirma na napirmahan na ang kontrata at ang pagtalakay sa papel ng kanilang ahensya sa mga susunod na mga hakbang alinsunod sa paglalakbay sa Dark Continent. Isinaad na na-assign ang mas nakababatang sekretarya sa ahensyang ito upang pangasiwaan ang buong kontinente ng Toko sa isang napakahalagang tungkulin. Nang tanungin ng direktor kung ano ang pangunahing tungkulin ng mga kawani, tumugon ang sekretarya sa pagsasabing kailangan nilang sanayin ang kanilang mga kawani sa protocol sa pagpili sa mga aplikante para sa paglalakbay sa Dark Continent. Ang masusing pagsisiyasat ay kinakailangang diverse at komprehensibo at dapat mahigpit na masunod ang kanilang mga regulasyon. Magbibigay sila ng maximum effort upang mapanatili ang mataas na antas ng kaligtasan. Ang effort na ito ay babagsak sa ilalim ng tungkulin ng mga kawani na kalaunan ay siyang gagabay sa sinumang karapat-dapat sa paglalakbay. Sa madaling salita, walang sinuman ang pinapayagan na makapunta sa Dark Continent. Ngunit dahil sa deklarasyon ng Kakin, ang sentro ng estado ng mundo ay nalalagay ngayon sa hindi magandang sitwasyon. Lalo pat walang nilagay na limitasyon ang Kakin sa bilang ng mga aplikante na maaaring lumahok sa paglalakbay. Ang malaking problema pa na inaalala ng direktor ay kung paanong ang bantay sa pintuan palabas sa New World o ang mga gatekeeper ay hindi gusto ang mga taong walang pakundangan na ginagawa ang kanilang nais. Ayon sa direktor, kung ang pagpupulong ng mga pinuno hinggil sa negosasyon ay hindi magtagumpay, magiging napakahirap na para sa kanila na pigilan ang Kakin sa mga plano nito. Kung mangyari ito, tinanong ng sekretarya kung ano ang kanilang magiging countermeasure. Sinabi ng direktor na wala na silang pagpipilian kundi buksan ang Pandora. Napaisip ang sekretarya sa kahulugan ng terminong binanggit ng direktor. 5 palapag sa ilalim ng basement, isang sikretong pasilidad ang pinasok ng direktor kasama ang sekretarya, at pagpasok nila tumambad sa kanila ang mga kapsula na naglalaman ng mga twisted na katawan, at ito ay ang naging resulta ng kanilang pagtungtong sa Dark Continent. Sinasabing may isang kakaibang libro na inakala nilang mula lamang sa delusyon ng isang baliw na pinamagatang The New World's Traveler's Log na tinukoy bilang talaan ng paglalakbay na inilathala ilang daang taon na ang nakakalipas. Sa panahon ng paglathala ng librong ito, itinuring lamang itong pantasya at gawa-gawa lamang ng imahinasyon ng isang tao na pawang walang katotohanan. Pero sa kasalukuyan, lumalabas na napatunayan nilang isa itong makatotohanang dokumentasyon ng aktwal na mga pangyayari sa nakaraan. Iniabot ng direktor ang libro at inatasan ang sekretarya na pag-aralan at suriin ng mabuti ang nilalaman nito. Tinukoy ang libro bilang kompensasyon ng sangkatauhan sa pagtatangkang pagtungtong sa Dark Continent at ang kanilang kasalukuyang progreso. Ayon sa eksplanasyon, ang librong ito ay naglalarawan kung paanong ang mga individual na nagtangkang tumuntong sa Dark Continent ay hinarap ang kanilang kamatayan sa pagtwist ng kanilang mga katawan na parang mga lubid. Ang bagay lang na hindi nila maipaliwanag ay ang mga nasabing katawan ay hindi natagpuan sa labas ng mundo kundi sa loob mismo ng mundong ito. Sinabi ng direktor sa sekretarya na masusing basahin ang bawat pahina ng libro at tukuyin ang panganib ng paglalakbay sa Dark Continent mula sa kanyang sariling pananaw. Sa patuloy na paglalakad sa loob ng pasilidad, mae-encounter nila ang isang nilalang na naka-isolate sa isang salamin na kulungan. Sinasabing ang nilalang na ito ang tanging nabubuhay na nilalang mula sa pasilidad, ngunit hindi na siya maituturing na tao. Ito ang kinahantungan ng Hunter na minsang napasama sa paglalakbay. Ayon sa mga impormasyon na nakalap, ang nilalang na ito ay dinapuan ng virus dahilan para maging immune siya sa kamatayan. Inilahad na nabuhay ang nilalang na ito sa pasilidad ng halos 50 taon na hindi nangangailangan ng pangangailangan ng karaniwang tao. Sa madaling salita, sa kanilang pagtatangka patungo sa Dark Continent, tila napakawalan nila ang mga hindi pangkaraniwang kalamidad na siyang pupuksa sa sangkatauhan, at ang impormasyon ukol dito ay makikita sa mga dokumento na hawak ngayon ng sekretarya.
Sa susunod na eksena dumako na tayo sa mga Zodiacs kung saan kasalukuyan nilang pinapanood ang video na naglalaman ng mensahe ni Chairman Netero at dito sinasabi ng chairman na noong panahon ng V5 habang ang organisasyon ay nabuo mula sa pampulitikang ekspektasyon may orihinal na grupo na binuo ng walang nakakaalam upang ipadala sa paglalakbay sa Dark Continent. At ang nanguna sa pagdedesisyon para sa mga aksyon sa eksplorasyon ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Beyond Netero na kinilala bilang specialist. Sa hindi pagsangguni sa chairman at sa kanyang konseho, dumaan ang nasabing grupo sa hindi lehitimong ruta at ang naging resulta, hindi mabilang na mga biktima ang bumalik at panibagong kalamidad ang dumating. Sinabi ni Chairman Netero na plano ng kanyang anak na bumalik at muling subukang hamunin ang pagkakataon patungo sa Dark Continent ngunit mahigpit itong hindi pinahintulutan ng chairman hanggang sa nabubuhay siya at ang pagpapalawak ng lipunan sa nakasaad na kontinente ay idineklarang ipinagbabawal. Isinaad din sa mensahe ni Chairman Netero na 2 beses na siyang nakapunta sa Dark Continent at ang lakas na gusto niyang makamit ay nagising sa lugar na to ngunit sa naiibang paraan. Ayon sa kanya ang lakas na hinahangad niya ay nangangailangan ng kalaban, lakas na kung saan makukuha lamang sa tagumpay o pagkatalo. Ngunit naiiba ang Dark Continent dahil mayroon lamang ditong labanan laban sa napakalupit na kalikasan na ang tagumpay ay hindi umiiral. Sa kabilang banda, ang lakas na hinahangad ng kanyang anak na si Beyond ay maaaring tukuyin bilang determinasyon, isang mahalagang salik na kailangan sa eksplorasyon. At ito ang mensaheng nais iparating ng chairman sa mga Zodiacs. Gusto niyang may mag-akay sa Hunter Association sa higit pang tagumpay sa eksplorasyon bukod sa kanyang anak at ang panganib ay kailangan upang makamit nila ang anumang uri ng pakinabang at ang antas ng peligro para sa misyong ito ay hindi maipagkakailang napakataas. Gayunpaman sinabi ng chairman sa mga Zodiacs na hindi ito isang utos at ito ay isa lamang kahilingan mula sa kanya. Ang nais niya ay ang Hunter Association ang manguna sa misyong ito at harapin ang anumang naghihintay sa kanila roon. Magiging malaki ang pakinabang ng pakikipagsapalaran na to ngunit kaakibat nito ang napakataas na panganib at ito ang dilema na dapat harapin ng Hunter Association. Matapos marinig ang mensahe nagkaroon ng diskusyon ang mga Zodiacs sa kanilang susunod na hakbang hinggil sa utos at kahilingan ng chairman. Habang nagbibigay sila ng kani-kanyang mga opinyon isang tawag ang natanggap ni Vince mula kay Beyond Netero. Give and take na sitwasyon ang panukala ni Beyond sa mga Zodiacs. Kasunod nito sinabi niya sa mga Zodiacs na tawagan at ipaalam sa pamunuan ng V5 na nahuli na nila siya. Labis na ikinagulat ng mga Zodiacs ang kusang loob na pagsuko ni Beyond. Kung ano man ang kanyang lihim na agenda sa desisyon niyang ito siguradong may nakahanda na siyang plano. Balik naman tayo sa sekretarya na kasalukuyang sinisimulan ang pag-aaral sa libro makikita sa kanyang reaksyon ang matinding pagkasindak sa nilalaman ng libro tungkol sa 5 banta na mula sa Dark Continent. Nang makita niya pa lang ang pambihirang description ng bawat mga banta na ma-encounter nila sa Dark Continent nabuo sa kanyang isipan ang konklusyon na walang lugar para sa sangkatauhan na makaligtas at makabalik mula sa mga nilalang na ito. Dito na nagtatapos ang chapter na ito, huwag kaligtaang mag-subscribe para sa susunod na video.